at isang Caddy 146. Yung Dupax del Sur at Alfonso Castañeda ay Caddy 146. So kinakailangan din, siyempre, pupunta kami magpakilala dito dahil kayo pala talaga ang tunay naming kagrupo. Siyempre, sa kapatid marami tayong kamag-anak, pero kagrupo sa ating lupaing ninuno. Meron tayo yun, unang-una, maintindihan po sana natin yun. Huwag i-misinterpret ng mga leader-leader dahil ako man din, matagal na naging leader, kilala ko yung ibang mukha rito, kasama namin sa mga ibang meeting. Pero huwag na po tayong pahirapan, huwag na nating pahirapan yung ating sarili. Dito na po tayo sa mismong bahay natin, mismong lupa natin, which is Caddy 146. At makita po ninyo, maski itong mga kasama ninyo, nanguha rin po kami ng mga ibang ng leader na pwedeng target natin dito. Sa katauhan naman, siyempre, ang aktibo pumunta sa amin, nakikipag-ugnayan ay yung inyong dating IPMR, si dating IPMR Gabriel Biso. Kaya siya po talaga, sorry po, siya yung nakukontak namin kasi medyo mayroon tayong iringan. Siguro sa mga bata nito, hindi masyadong alam dahil sa nag-aagawang faksyon na nagli-leader sa buong Bugkalot, yung Kamag Group at saka yung Kaadawan Group. Pero walang masama doon, okay lang na may dalawang grupo. Basta andito lang po tayo, andito po kami para mahalin yung talagang bahay natin. Kasama po nila ni Manong ni Balay nga Manolo nga Castro. Sila yung barangay agreement ng Kinabuan. Isuna payment ti contact ni nga kanayon na duwa o umay. Kenjay kamsat ko man ni Jen yung namayapa na dating kasama namin si yung Bansin, Tony Bansin. Yung isang kamsat na dito ng dagat. Gabito. Ha? Gabito. Gabito. Oh, Gabito. Ay, Gabito. Funeral home. Gabito. Pero hindi masyado yata naniniwala sa atin. Huwag po nating sisihin. Kaya ang sabi namin, walang problema yon. Importante, sa pagmahal natin ng ating barangay, tayo ng ating bahay, ang nagmamahalan talaga ay yung nasa isang bahay. Kaya makita po ninyo yung mga kasama, si BOD, Pukagin Kalawan, tumayo po na. Siya ang represent ng Lukidnon. Mayroon tayong ancestral domain sa yung Lukidnon, 146 po yun. Si Ray Pasigyan, dito naman po siya sa bandang taas ng Kasiklan malapit sa inyo. Itong tinatawag nating Manugatog from Dewa to Manugatog Creek. Yun yung kanilang represent. At yung isang matanda rin, si John Pasigyan, dahil marami-rami naman yung taga-Talbik na Bugkalot, kaya 3-4 silang representative, si John Pasigyan. Kilala din naman sa dating mga opisyal ng Dupax del Sur. At yung isang matanda, yung aming kuya, siya yung kasama ni, kilala niya siguro si David Pasigyan. Sila yung naging Caddy Petitioner kasi nung ini-award yung Caddy 12, sana manawaan ninyo ito, nung naging titulo, yung Caddy 12, naiwan tayong bandang Dupax at saka Castañeda. Maraming paniwalag na susunod tayo, pero hindi po tayo isinunod dahil ang pondo lang daw ay nagkasya sa Dupax del Norte, sa Kasibo, Quirino, at saka Aurora. So tayo ang kumbaga sa Ilocano, tayo tinagawawan. Ang ginawa ni David Pasigyan at ni Antonio Pasigyan, tumayo po kayo. Sila naman yung tumayong petitioner, Caddy petitioner. Ibig sabihin ng Caddy petitioner, sila yung nangiuna na dapat mabigyan din ng titulo ang Dupax del Sur at saka Alfonso Castañeda. Kaya meron tayong Caddy 146 na na-aproba naman dahil ang perang nagamit doon
ay nagsama-sama yung mula nung mayor, yung aking kuya no, namatay, Jerry Pasigyan, nagbigay ng konting pundo, at may pundo yung Bukalot Association of Kasignan, yun yung ginamit ng NCIP para ma-fast-track yung pagiging isang titulo po natin. Binibigyan ko lang po kayo ng background para hindi po kayo nalilito. Bakit ibang grupo ito? Bakit iba si Sario? Iba si Jan Kanawan? No? Ngayon, meron na tayong sariling titulo. Yun yung CADTI 146. Sinasabi naman ng NCIP natin, NCIP pa, na mayroon tayong pulisiya, one CADTI, one leadership. So, ibig sabihin, kung tayo ang talagang taga rito, tayo ang magtulong-tulong. Okay. Sa ngayon, nagkataon na ang biyaya muna ay nasa banda sa amin. Pero para patunayan namin na talagang iisa tayo, dapat iparating, maliit man o malaki, ang biyaya sa nasasakupan ng CADTI 146. Yun po yung dahilan, kaya po kami nagpunta rito sa inyo. Ako, kumakandidato po ako laging sa Sangguniang Bayan, sa Castaneda, hindi ko kayo kailangan. Bakit ako sana pupunta rito? Kumakandidato sana ito ng Vice Mayor dati, hindi rin niya kayo kailangan. Pero bakit andito kami? Dahil tayo ay nasa iisang bubong, which is CADTI 146. Sana po maliwanag po sa inyo yan. Ngayon, mayroon po kaming mga naging planning, plano-plano kasi lahat ng bagay kasi nagsisimula sa plano. Kung paano tayo makatulong sa mga katutubo nating Bukalot o tumitikim at tinitikman ng Bukalot na paano tayo magmahalan o talagang isa. Kasi sinabi ko nga, hindi naman natin sinasapuera. Hindi ko sinasabing yung mga Ibanoy, yung mga Kangkanay, Kalanguya o ano man, umalis kayo sa lugar namin, wala po tayong batas na gano'n. Kasi andyan na po tayong lahat. Ano pang gagawin natin? Ay di tayo na magmahalan dahil isa, although priority sa sa hati ng paglinang ng ating likas yaman ay ang mga sinasabi nating Bukalot. Huwag po nyo kami sisihin, batas po kasi yun. Okay. Mayroon po tayong inilaan sa kaunting biyaya dahil ngayon ay sumusunod tayo sa corporate social responsibility ng proyekto ng Kasignan. Yung nilalaban po natin noon, kasama yung mga ito, may mga kasamahita kong pamilyar ang mukha, nilalaban natin ng Cal Energy, na humihingisan tayo ng kahati noong panahon ni Mayor Jerry Pasigyan. Ipagka-open din po natin, napukay po yun sa hukay, sa limot, dahil wala na po yung Cal Energy, kinakasuhan natin ang isang natutak na kaso, at ang gagaling pa sana ng mga abogado natin, hindi naman sila pumasa, pati ang abogado ng probinsya, walang nakolek ang probinsya, walang nakolek ang Bukalot na kahati natin, doon sa nilalaban sa Kasignan. Kaya sorry po yung nangyari nyo, napagod po tayong lahat. Kami sa bandang Kasignan, tanggap na po namin na wala na po yun. Andito na lang po tayo sa bago. Okay. Hinati-hati po namin yung programa, parang sa barangay din, huwag ko lang ilagay sa barangay. Nilagyan po natin ng kumitiba para hindi magulo yung pagbibigay ng serbisyo. Mayroon po tayong komite ng social services na kung saan andun po yung mga matatanda, andun po yung ating mga health center, livelihood, andyan po yung ating daycare, andyan po yung basta yung social. Pag napag-servisyo sa ating lahat, yun yung mga programa niya. Meron din po tayo, mamaya nagsalita rin po yung komite ng edukasyon, sa mga nag-aaral naman, o gusto pang ibang aral, sino man yung magpapaliwanag kung ano yung committee yun. Meron din po tayo sa environment, at meron din tayo sa mga cultural heritage natin. Yung mga ipinagmamalaki nating katutubo na kakaiba, wala sa ibang tribo. Meron din po tayong programa paano yung mga yan ipipreserve. Sa
Ang una sa akin pong committee, yung social services, ang ipinriority muna namin ngayon ay ang pagbibigay ng konting benepisyo sa mga, ito po bugkalot. Sana mawala niyo pagka sinabi ng bugkalot, maski hindi ka bugkalot, kung tumitikim ka ng bugkalot, o ikaw ay tinitikman ng bugkalot, bugkalot na po tayo Sana maniwalag sa atin yun. Ay ang magkaroon ng kaunting financial na assistance sa ating mga senior citizen. Kaya sinabi ko noon kay Sir Biso, o kayo ni Sir Manolo, dapat maging maayos ka sa paglilista, baka may malaktawan. Kaya sila yung nagbigay ng pangalan ng senior citizen, Kinabuan, Galaw, Sanggit, Kimputan, Biro. Sila yung gumawa ng mga pangalan. Solo parent, ang ibig sabihin ng solo parent, yung mga nagpapalaki o nagpapasuso ng bata na iniwan ng tatay. O sila yung mga namatayan ng tatay o ng nanay. Iisang nagpapalaki sa mga anak. Yun yung kinoconsider po nating solo parent. Senior citizen, solo parent, at dahil tinutulungan po tayo ng ating mga BHW, sinali po namin yung mga BHW, dahil kailangan din natin ng serbisyo ng mga barangay official na bugkalot din, sinama na rin po natin yung mga yon. So yun po yung nasa listahan namin, base doon sa sinabi pong listahan na magkakaroon po ngayon ng payout. At ikinakalungkot ko, pero mas maganda mo maski dagdagan na lang ng mamaya. Okay. So, yung po sana, huwag po sanang magreklamo. Kung ang pangalan ng inyong asawa, ng inyong nanay, pero matanda naman na o may tungkulin sa ating barangay at nagkataong walang pangalan, palista na lang po ninyo. Huwag po tayo mag-away kasi talagang ganyan po. Una pa lang ito na programa, marang hindi ma-perfect. Kung hindi nalista yung senior citizen o PWD o ano naman, ipalista na lang po natin para maihabol sa mga susunod na pagbibigay. So sana maintindihan po ninyo ang aking pagpapaliwanag kung bakit andito po kami. Pero dadagdagan pa po ng ating chairman. Yung pala hindi ko na ipakilala. Yung ating chairman pala, hanggang kaya pa na ako, ano? Yan. Yung isa naman, yung dalawang dalaga kan dito, dalaga doon, hindi na. Sila naman yung kinatawan ng abaka. At ito yung asawa ng dating petitioner doon, si Roda Kanawan. Pasigyan ngayon. Okay. At ito naman, siguro aktibo sa mga organisasyon to, taga-Dupax to Karyon yung papala ninyo. So, galing sila ng representative sila ng Talmec. Si Leo Kasigyan. Yung susunod na magsalita, dating kapitan din naman ng Kawayan. Nirepresent niya yung Kawayan at mamaya sasalita po siya. Ito po yung mga opisyales. At yung kamukha naman ni Bill Budroco na isa namin ay dating tagangingin at naging tagalipuka dahil mahaba yung panahon na represent, nirepresent din niya yung dalawang barangay ng Gingin at saka ng Lipuga, si Eduardo Gabugin. At itong isa na tawa ng tawa, ano to? Ito yung counterpart sana ni Gabriel Biso, siya yung aming IPMR ng Alfonso Castañeda. Kaya kami laging dikit sa kanya, siya yung nagbibigay kasi ng pangpruto namin. Kaya mamaya, binibilan na yung pangpruto namin. Tama yung pera. Elson Gabugin, representing Barangay Kawayan and Dalit. Yan. Ito naman ay ang retired na kauna-una retired na bugkalot na teacher. Mr. Lucas Pasigyan
at pabalik-balik din kagawad ng bayan. Pero hindi na niya kakampanya, lalaban siya legal, hindi na din bumoto. Representing San Jose at saka Lipuga, Lucas Pasigyan. Ayan. Tapos, makapis at pagka nagkita kayo sa baba, hindi mag-meetian lang kayo. At yung isa naman doon, dating taga-traffic, na pumunta ng Pilaway. Yan, siya yung masigasig na nakikipag-coordinate sa mga ahensya ng ating gobyerno. Kaya maganda yung kanyang tungkulin. Yun yung kanyang representasyon sa Baguio City. Si Angel Pasigyan. Hindi Angel Oxida, Angel Pasigyan. At yung may babas naman na yun, kasi hindi lang naman na tao ang tinitignan ng magandang ikaayos ng ancestral domain natin, pati ng ating mga kailugan at ng ating mga bato, ay si Johnny Pasigyan. Iyan yung kanyang tinututukan na sana mapunlan daw natin yung ating mga likas niya ron. Ito ba yung Johnny Pasigyan? Ayan, okay. At yung isa rin ito, dalawa, mga biwan din sila. Galing sila ng Barangay Kawayan kasi ang loob ng Kawayan. Sila yung isa sa pinakamaluwang na area ng barangay ng Alfonso Castañeda. Si Peter Kawad at saka si Lorenzo Pinatan. Ano yun kayo? Yan. Talaga yung may. Tapos yung dalawang, yung isang doon na nakangiti. Yun yung nirepresent naman niya. Ang Kanti 146 ay halos bumoundary na tayo ng Aurora at saka may Bensiha. Kaya sila yung nasa gitna sa Barangay Galintuha. Si Mr. Dennis Gabugin. Yan yung mayaman sa White Cliff pero hindi pa kasi nag-ooperate. At yung isa naman dito, magtaka siguro kayo kasi kilala naman siguro na yan. Isang taga rito rin, pero talagang ang bahay niya ay sa Dupax Norte, doon sa Malasin, dahil malapit daw kayo opisina ni Juan, CDO. At lagi sila nag-uusap sa mga project natin. Si Gunte, Ernesto Gunte Ompata. Sino ba hindi na pakilala? Saan si... Sa tao niya. Andun yung iba. Ayaw, nahihiya siguro sila yung mga biyoding mahihain. Ay, hindi naman. Nagpapapirma pala. Kasama rin ang ganito si BOD Tomo Pinatan. At si Rafael Mendoza. Si Rafael Mendoza. Yung isang representative ng Barangay Tampik. Siguro, nauma kayo dyan kasasaong. At least, naawatan tayo ni Mayan Litoy. Naitid tayo man iti may sa kalawag. Kaputi, sa kanyang komitila na Committee on Education. Okay. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa ating punong barangay na si Honorable Rupi Nadaliwes na nagpahiram ng gymnasium natin. So, dating kasamahan ko rin po yan sa PAMB, kaya kilala namin ang inyong punong barangay dito sa Kinabuan, ang former Vice Mayor ng Dupax del Sur, si Amahin, nandito siya. Sa mga barangay official, barangay Tagawan, barangay Tanod, mga health worker, daycare worker, at sa lahat ng staff ng barangay na ito, sa mga kakatanagi, sa lahat ng mga naririto sa gymnasium na ito, upot pala Mother of the Sinaming. Kanina, yung nagsalita ay Committee on Social Services. So nakarinig tayo ng masasaya. So ibig sabihin, mayroon ding malungkot na ibabalita ko sa inyo, pero pag po kayong malungkot ay dahil sa laki at dami
ng Kanti 146 ay medyo kinapos ang inyong komitiba sa Committee on Education doon sa mga estudyante, pero huwag kayong malungkot. I-schedule po namin yung pagbalik namin para hindi magaya doon sa mga ibang pinuntahan namin ng mga barangay. May masaya, may malungkot. Dahil yung iba nalaktawan, hindi na ilista. At yung iba naman, hindi nakapag-comply ng ating requirements na kailangan doon sa pagbibigay natin ng financial assistance. So, ako yung humihingi ng pumanhin sa mga estudyante. Pero mamaya, para ito na yung final, yung final na listahan natin sa mga estudyante, ay i-collect namin lahat yung mga pangalan ninyo dito. Per barangay, yung 5 barangay dito na Kimbix o yung sakop ng Kanti 146, dahil medyo humihina rin yung internet siguro, dahil hindi natin masisi yung representative natin dito. Kung minsan mayroon yung mga isasabit ang pangalan, walang grade. So, naantala yung pagsasubmit ng mga pangalan ng estudyante. Pero yung isinubmit ng bago festival, ay nagawa na po yung payroll namin. Hindi po nasama yung itong after-kasignan sa mga estudyante doon sa withdrawals natin. Pero ischedule po natin kasama mag-usap-usap tayo ng mga bata. Kausapin natin si Chairman kung kailan yung araw na pagbalik namin dito para lahat ay hindi kagaya dun sa sinasabi ko na nabanggit na may nalaktawan, may hindi na isali, at yung iba hindi rin alam yung talagang information na requirements, kaya hindi rin naman nakatanggap sila. Pero katulad nun, dun sa pinanggalingan namin kahapon, ang daming hindi na ilista na mga bata. So halos may 30 na bata na hindi nakatanggap. Kaya ako ay humihingi ng pumanhin sa inyo. Huwag po natin sisihin ng mga representative ninyo dito. Dahil naman, kagandahan nito, nandito kayo. At kunin namin yung pangalan ninyo para pagbalik na namin. At alam ko rin na mayroon na namang mayroon din na nalaktawan sa mga senior citizen, sa mga PWD, sa mga solo parents, sa mga assistance ibibigay natin dito. Yung mga hindi po na ilista dyan na taga-Kanti 146 na tribong Bugalot, ay hindi po natin hahayaan na hindi po makatanggap kagaya ng mga tatanggap. So, kagaya nga po nito, huwag po tayong malungkot, huwag po kayong magalit sa akin ng mga estudyante. So, at least, mga ilang araw naman ay susolusyonan natin yan. Talagang hindi po napasama yung withdrawals ng dito sa ating kasignan doon sa mga estudyante na mabibigyan ng cash assistance. So, ang kailangan lang po na i-prepare natin para po sa pagbalik namin at ipapalista po natin lahat, ipapailan ninyo yung tingnan po natin yung listahan, baka mayroong hindi nakalista. Dahil sa pagkakaalam ko, hanggang nung isang araw ay nagpapainalas pa ng pangalan si Apo IPM Manolo. Pero hindi nga po natin masisi dahil sa layo ng ating lugar ay talagang hindi po nila maharap din na pumunta doon dahil kami rin po ay naglilibot mula Galintuha, Talbik, Abaca, Lipuga, Pilaway, Kawayan, at kahapon po naglas po kami doon sa New Gumyad at Lacanwak. So, yun, kaya yun yung ikinalulungkot kong ibinabalita sa inyo, pero at least hindi po
pasasaan ay ibibigay din po natin yan. At ayusin lang po natin yung mga listahan ninyo. Ang requirements lang naman po natin na kailangan yung updated na sa mga junior and senior high school, certificate of enrollment form po yung kailangan natin. Kahit yun lang ang may provide ninyo, hindi na po kailangan yung ID. Basta may certificate of enrollment form, matatanggap po ninyo yung cash assistance para sa educational natin na assistance. At sa mga college naman, yung certificate of enrollment form din nila. Kung kinakailangan i-provide ninyo yung first semester at saka second semester kasi hindi po natin alam, baka pumasok sila na second semester lang na hindi nag-aaral ng first semester. Kaya sa mga kahit try semester po kayo, pare-parehas po yung matatanggap ninyo na kayo ng mga nasa tertiary. At challenge ko sa lahat ng mga estudyante sa susunod na pag-pay-out natin, itong susunod na school year, maliban sa tatanggap kayo ng cash assistance mula sa BADMC, yung mga honor rolls natin, may road din tayong ibibigay para sa kanila. So, huwag po kayong malungkot mga bata. Talagang sinisigurado namin sa inyo, magtatakda kami ng araw na babalik kami sa inyo para distribute yung educational assistance para sa inyong mga bata. So hindi ko na rin po pakakahabaan ang aking sasabihin dahil may mga komite pang magsasalita. Muli, magandang hapon po sa ating lahat at mabuhay po tayo. Okay, ang susunod na magsasalita ay yung ating Committee on Cultural Heritage. At ipapaliwanag na po sa atin kung ano yung programa ng kung bakit may nabuong committee na Cultural Heritage Committee. So binibigay ko na po ang mikropono sa aming napakagwapong IPMR ng Alfonso Castañeda, Honorable Elson Diamoguen at the same time Board of Director ng BADMC. Unfair naman pagka hindi ko paliwanag sa inyo ng mabuti. Maliban pala sa konting financial assistance, mayroon pa tayong ibang assistance sa social services. Bagamat limitado, alam ko naman na mas sitig kakaunti, makakatulong din po ito. Siyempre, sa dami nating mga bugalot, maraming ilang libo rin kasi tayo. Meron po tayong assistance sa may sakit. Mayroon tayo pagka sinasabing may sakit, maaaring major at saka minor. Pagka yung sinasabi natin major, katulad ng mga operahan, may cancer, o nabalian ng buto na kailangan ng operasyon, mayroon po tayong ilalaan din na financial assistance. Magipag-ugnayan lang po tayo ng mabuti sa mga BOD na assign po rito. Pagka meron din po tayong namatay, meron po tayong burial na assistance. At yun nga lang, syempre, dahil sa layo po natin, hindi po kailangan natin ngayon, ngayon na. Hindi katulad ng Kapitolyo, pupunta ka ng Kapitolyo, biglang meron, pagka nilakad doon ng isang araw lang. So, syempre, sabi ko nga, marami tayo na kailangan doon, magtutulong-tulong, importante matugunan, maski paano, yung ibang kailangan natin. At sa mga, yung iba ng mga programa na serbisyo, para hindi ko naman lahat natin, ay papaliwanag ng ibang kasama namin, pasay sa social, medyo kanta-kaligtaan ko lang po yun, para sabihin yung baka yan lamang po yung ating pwedeng asahan. Salamat. Okay. Announcement lang po muna bago magsalita yung IPMR, yung mga bata, huwag muna po kayong maalis ay check natin yung mga pangalan ninyo at yung mga wala, itatala rin po natin. Okay, untuk amal dalam di sini sa ating pong former bayar ada tidak pukul dahil sabi ni San Gabriel
siyempre mga bayaw, di nakikisunod din kami bayaw, basta pagkalot, no? At sa ating pong barangay captain, bagamat wala siya, at siyempre sa lahat po ng mga pinakatanagi, lalong-lalo na sa inyo na mga bagamat kami, mga magulang namin, sa lahat po, pati lahat ng naririto ngayon. Sa akin pong committee ay simple lang po. Hindi katulad ng education, social services na medyo masalimuot talaga. Tayo, ang aking committee po ay pagpapalakas, pagpapayan ng ating kultura. Ano po? At alam ko po na sa ating tradisyon, sa pisin mga bugkalot, palagay ko baka may halong na itong sa atin dito. Ano po, karamihan siguro. Iba, kaunti lang siguro ang purong-puro. Pero sabi ko nga, kahit na sa ating committee, kahit na sabi nga nung mga walang nagsalita sa amin, mga kasama natin, ay 5%, basta inaakat na yung ating tradisyon bilang bugkalot na rin po siya. At iniikarit ko po ang bawat isa sa atin na panatilihin po natin yung pagiging bugkalot natin. Ang isa po sa programa po natin ay mayroon po tayong festival taon-taon na inumpisahan po namin noong Kakbagan Festival sa Lipuga. May 22. Doon po naganap, bagamat wala po kayo, pero sa mga sumusunod, andyan si Insan Beso, sa mga sumusunod, ay inaasahan po namin na makakasama po kayo. At sa mga iba pang programa natin, kung mayroon po tayong mga dapat i-develop patungkol sa ating mga resources, tingnan po natin, hindi lang sa ating, lalong-lalo na sa inyo, na pwedeng i-develop na number 1 yung inyong mga barangay po. Kaya kasama po sa mga ano natin, at meron naman tayong budget na inilaan para sa mga gamit natin. Kasama po sa programa natin yun, yung pagpapalago. Para hindi natin makalimutan yung pagiging bugkalot natin. Siyempre, ganun din yung mga sinasabi nilang tinitisman ng bugkalot. Siyempre, hindi pwedeng isapuwi ngayon. Kung ano yung pinalakhang tradition din nila, ipagpatuloy po natin dahil inaakap din naman nila yung tradition po natin. At ganun din sa atin, ikilalanin din natin sila. Dahil siyempre, hindi natin sila pwedeng ipagwalang bahala dahil kapamilya din natin na kasama sa bahay natin, doon sa ancestral dumi natin, doon sa lupain ng So yun lang, simple paliwanag po doon sa ating committee. Para alam po natin, halimbawa pagdating sa mga bagay niyan, tayo po ang isang number 1 lapitan para iparating po natin sa buong konseho ng Balinse. So yun lang, maraming salamat at magandang hapon po sa atin. Pagkaya yung mga anak, makamadalman na kaya, wala mo lang aalis, gaya ng sinabi ni Iya, tatanagin ni Erwin, dito kay si Pa, mamaya, ginanong sa'yo mga anak niya. Isa rin nung tayo dito, institution, dito ang makipagbagi, honorable. Oo, kasi yung isa namin kasama na si Pugo, dahil may importanteng gagawin, hindi siya nakadalaw dito. Ngayon, pupunta tayo sa isang committee, the Committee of Environment, Honorable Leo. Thank you, tagapagpakilala, tagapagpanaloy ng programa ito. Sa ating pong mga IPMRs ng bawat barangay na narito, sa mga chieftains, barangay captains na narito rin, at mga barangay officials, health worker, mga barangay tanons, and other yung mga
trabahador ng barangay, sa mga magulang, sa inyong mga kabataan, mga bata, at siyempre sa aking mga kasamahan sa board, and of course, yung ating chairman, andito po siya po yung magpapakilala mamaya. At sa pasak, mga kablao, kada tayo amin. Hanggang maway di man nakibakay, dito nakipanirahan, dito sa ating ancestral domain, na imbag, Nabara, kablao, kada kayo amin. Siya tukata na kayo, nalayo pasyan, naitangot ng isa mo. Noon, binagkay to'y maipasigyan, kaya ipasigyan na. Magdadak, Masamin, Mariano, Matanggoy, Tanggoy, ano pang apelido dyan ng mga mistiso, Karion ng Meke. Dan mga produkto ay sa mga din mga Tanggoy. Batamay man ay tema, Tanggoy. Amat na kitaglumadan naman, mga gapot na Malaysia. Di makatalagisin magtiraman. E pagkat lang naman, tergama ko, iyong kung ano yung tinatamasa ng impaksyon na pagpapala, gusto naman na din namin iabot naman sa inyo nakatalagimin to data. Para naman yung maging masaya tayong lahat, matamasa natin ang blessing ng mula sa ating Panginoon. Sa iman, mahal na kinonse, no sekretata na gimin palintod atat. O ginagamang minitabi, ma-blessing, no akadasin manamula. Siya o inalikasan na ta ng grupo na maging chairman ng Tourism and Environment na kung saan ang ginaulay kay mananapigdatan na porsyento o 5% noong calendar madekagwa bumto, inabot lang po siya ng 3.2. 3.2 M. Pero bisa-bisa yaman sa programa po natin sa Tourism and Environment. Una po na programa ng ating committee ay ang pagpapaunlad at pangalaga ng kapaligiran. Paano natin ito papangalagaan? Meron kaming mga nilagay. Number 1, paglalagay ng checkpoint sa entrance-exit ng ating ancestral domain. Which is na meron kaming na-identify na mga lugar na pwedeng paglagyan nito. Gaya po ng lugar ng Abaka, doon sa Kalisitan. Gaya po ng Galintong Lublog, Kinapuan. Yan, napasali po kayo. Kinapuan, Sitio Ganaw sa Qiyasan, tapos Sitio Lukidon. Halaga po nito ay 270